Sa araw na ito, akin pong ipapakita sa inyo itong aking gagawin dito sa pag-haspi design dito sa pinto at kung anong mga materyales na aking nagamit dito. Pero kung kayo bago pa lang to sa aking channel na Paint and Varnish TV, mag-subscribe na. Pakipindot na rin yung notification bell para ma-update po kayo kung ano man ang i-upload ko dito sa channel na ito. Ang kasunod kong ipapakita sa inyo, ito naman yung mga sangkap na materyales itong ginagamit dito sa pag-haspi design, itong automotive lacquer. Yan po yung gagawin kong kulayan ko po ng rosina yan, nating color para po sa pundasyon na maging hugis kahoy. Mga pang-haspi design sa kayong sanding sealer at lacquer flow, lacquer thinner, yan po yung mga sangkap dito sa roller at saka wall max, brush at saka yung greening stone. Yan po yung kailangan po dito pagka naghugis kahoy po tayo, nag-design dito sa mga pinto na gagawin ko. Ayan yung unang gagawin ko dito. Kulayan ko na po ito ng rosina. Itong maging dark cream po ang pinakapundasyon dito pagka naghugis kahoy. Depende po sa inyo kung ano pong mga gusto nating palabasin na pinakapundasyon para maging hugis kahoy. Ito po yung unang gagawin dito kasi lumang-luma na. Kailangan po natin itong lihaan. Lihaan muna natin, saka natin pagulungan ng pundasyon. Yan po yung pinaka-importante dito, yung pundasyon. Ang nakaganda lang po dito pagka ganitong mga pintura na gagamitin natin itong mga lacquer type, mabilis po matuyo. Yan, doble na po ito. Kailangan po nating pagulungan ng dalawang patong. Bago okay na natuyo na, yan po yung kasunod gagawin. Masilihan po natin ito ng plastic board, yung lacquer type. Kaya po mabilis lang po din ipatuyo, pang-ispatan yung mga diferensya para mas maganda ang resulta ng ating trabaho. Tapos pag okay na yung preparasyon, kasunod na gagawin dito kasi nga ready na, kailangan po natin i-ready itong panghaspi. Ang ginagamit ko itong panghaspi, itong acricolor. Yung ginagamit ko itong panghaspi para yung iba naman tingting color. Pero sa akin ginagamit itong rosina, lamblak, saka Venetian red. Yan po yung ginagamit itong ginagawang panghaspi design. Gamit itong greening stone. Yan po yung pinaka pattern po dito pagka nagawa po tayo ng design dito ng hugis kahoy. Ang ginagawa ko dito, kailangan punasan ng basahan, medyo patuyuin muna magkunti bago po natin hagurin ito ng greening stone. Kasi pag hinahagod po natin kaagad, medyo basa pa, luluha po. Yan po yung sikreto po dito pagka naghaspi design po tayo, ganun ang gagawin. Medyo patuyuin ng kunti sa kahagura ng greening stone. Yun po yung pinaka pattern po dito para magmukhang hugis kahoy. Ganun lang po ang gagawin kadali. Pagkatapos ma-designan ng haspi design, gagamit po yung greening stone. Ipitin po natin kaagad ito ng sanding sealer. Gamit po itong spray gun. Ito yung kailangan po pag ganito mga design, mayroon po tayong spray gun para hindi po mabago yung design niya. Ganun pa rin. Pagka brush po kasi ang gamitin natin dito, baka mabulag o mawala yung design. Kaya mayroon po tayong spray gun dito. Pagka naipit na, yan, pwede na natin yung gamitan ng wall max kung wala tayong mga spray. Kaya po yung ginagawa ko dito pagka ganitong mga design sa hugis kahoy. Pag nag-spray po tayo, wag po natin itong biglain itong sanding sealer kasi baka lumuha. Kailangan po natin itong alalayan lang, tapos saka natin pagka naipit na hanggang 2 patong o 3 bago po tayo ito magkulay, mag-adjust ng kulay. Ganun lang po yung proseso dito sa pag-varnish. Napaka-simple lang po ang pagka ganito mga varnish. Basic lang po itong mga varnish na ito na mga design lang. Napakadaling gawin. Okay na, nabalot na ng gusto, na patungan na ito ng 2 patong. Makapal na po itong sanding sealer ito, saka natin i-adjust itong kulay. Kulayan na po natin ito, yan po yung kulay niya. Medyo i-dark ng konti kasi masyadong light para magpantay yung kulay. Gamit po yung spray gun. Ganun lang po yung pag-adjust dito. Kasi pag i-brush po natin, hindi po natin ma-adjust. Ganun po yung proseso dito. Kailangan mahina lang po yung hangin, hindi yung sobrang lakas ng hangin. Ganun po yung ginagawa ko dito para magpantay yung kulay. Okay na, tapos na. Kung nagustuhan tong video na to, huwag kalimutan i-like and i-share. Doon po sa mga nagtatanong kung ano po mga gamit ko mga materials, akin din yan sasagutin sa oras ng free time o kaya pag-uwi sa bahay. Dyan, sa mga hindi pa nakapalo, i-follow naman niyo ko at i-like and share kung nagustuhan tong video na to. Paki-follow at like na lang po yung FB page ko na Paint and Varnish TV. Salamat po!